that the government is serious enough to solve itong flood control issue? All the time kailangan nila maging seryoso diyan. Hindi puwedeng Kasi parang tumpik-tumpik. ewan ko, siguro people will have a different opinion about this, pero I feel ang gobyerno parang urong-sulong dito sa issue ng flood control. Yeah, Masyado silang agresibo last year. hindi siguro imbis na mapapanagot nila yung mga may sala, makakaalpas pa, 'di ba? So, they are very cautious pagdating sa technicality siguro, puwedeng maibutas din against sa What do you think about the concern naman ng publiko? Kasi parang ang iniisip naman ng publiko is more of like, parang salita na lang, wala na aksyon at ang tagal-tagal na. yun kasi public perception, na, Mhm. kasi nga isa na rin yung nakakaapekto talaga yung, black propaganda against sa government, na alam naman natin kung sino yung gumagawa ng mga yan. Pero hindi ko naman sila sinisisi. I mean, may fault pa rin ng para sa akin, may kakulangan pa rin ng gobyerno pagdating sa issue na yan. Kaya lang, kasi yung optics talagang pumapabor dun sa mga kalaban ng gobyerno na which is parang Yeah, at isa pa na I think isa pang kinakatakot ko dito, if and if na matuloy itong issue na 'to, pumasok si Saldico, tapos matuloy yung proceeding, ang sunod ko na question diyan, si Saldico lang ba ang puwedeng makasuhan o mapakulong? Kasi ang nakikita ko, kapag napakalaking national issue ng korapsyon, tapos pinapasok ng national government yung issue na yun sa Pilipinas, mm, most definitely, ang dinidiin yung mismong taong pinag-uusapan araw-araw. Just like naalala mo yung PDAF kay Pinoy? yeah. Hindi naman hindi naman nakulong yung ibang hindi naman nakulong yung ibang senador o kongresista. Ano nangyari? Ang nakulong si, So, parang um, parang sinasabi mo ba si na PDAF ano ba pangalan niya, si si PDAF? Napoles. Ah, hindi ko sinasabing gano'n na nangyari, Hmm, pero I have this thinking na baka doon mapunta, Kasi parang eto na lang, siguro. hmm, Based sa mga pronouncement ni Ombudsman Boying Rimulya last year, oo, kumpara ngayon. hmm. Yes, sinasabi niya, "Wag maging technical, hindi tayo magsasalita." Pero kasi ang taas kasi ng standard na binigay mo sa tao, nung umupo ka, Tapos Oo, may kasi radio show pa siya, correct. Kasi 'di ba? nagmumukhang ano lang, parang dahil nga hanggang ngayon walang resolution, nagmumukhang projection lang lahat ng mga sinabi nung in the past, 'di ba? Yun nga, Dapat di sila nagbigay Kaya ng ang hirap. expectation ng ikaka-expect ng tao para at least hindi sila nasusunog, 'di ba? Yun nga, kaya ang hirap. I guess a lot of our listeners right now are also thinking na ang taas kasi ng standard mo nung nag-umpisa ka, Yeah. Sabi mo babasagin mo lahat ng na opisyal, Mm. iimbestigahan mo lahat. Tapos pagkatas ng January, nitong pumasok ng taon na 'to, wala namang masyadong narinig na ginagawa niya. Correct. At saka mabigat kasi yung Tahimik siya, statement 'di niya ba? na yun. Ano Tapos nangyari? wala naman Hindi nangyari. naman natupad, Oh, mas naging worse pa yung resulta, may EJK, Correct. tapos ang dami pang, 'di ba, unresolved na mga Oo, cases. hindi ko naman And, sinasabi na ano, Philcast. Hindi ko naman sinasabi na hmm, same sila ng, senaryo, pero it will mhm. lead all sa sinasabi kong projection, It's all about projection. Pakita lang, Yeah, pakitang tao lang. yeah, Pero oo. yeah. Ako si Professor Roland Simbulan at ito ang Philcast, kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na.